Good morning mga madam, and for today's video, alas 7 na nga po pala ng umaga ay nandito na kaagad ako sa aking garden at syempre mamimitas nga naman tayo ng ating mga talong. At dahil marami na nga ulit itong bunga ay magpipitas na nga ako. Ganyan nga pala kagaganda ang aking mga talong. Tingnan nyo naman, mahahaba at makikinis pa. At dahil nga nagtitipid tayo ngayon at ito naman ay mag-uulam tayo ng gulay. At buti na lang talaga at marami akong mga tanim na gulay. Kahit papaano ay nakakalibre nga din. Sa mahal nga ng bilihin ngayon ay talaga mapaparay ka na nga lang talaga. Kita nyo naman kung gaano kadami nga itong napitas kong mga talong. Ang luto nga gagawin ko nga dito ay pinakbet at saka torta. Ngayong tanghali nga ay pinakbet na nga yung lulutuin ko para mas madali at yung torta ay para sa gabi na lang. Baka kayo ay magtataka kung bakit ganito ako maghiwa ng mga talong. Tinatanggal ko nga lang pala itong matigas sa ulo ng talong at ayan nga yung balat nga lang yung tinira ko. Tapos ganito nga ako maghiwa ng mga talong na pangpakbet. Natutunan ko nga lang pala ito sa aking lola na Ilocana kaya ayan natutunan ko na nga din. Sa aking lola nga ako lumaki kaya ayan marami nga akong natutunan na luto sa kanya. At lalong lalo na nga itong pinakbet. Magagaling nga talaga magluto ang mga Ilocano at masasarap nga talaga. Nagpitas nga pala ako ng patani kanina. Kaso nga lang ay nakalimutan ko ang i-video. At meron nga pala akong kamatis at siling haba nga rito. At sayang nga lang din ay wala ngang bunga itong ampalaya ko. Naghiwa na nga din ako ng luya at sibuyas nga dito at ito nga ay huhugasan ko na. Bali ilang beses ko nga ding hinugasan to at syempre hindi ko na nga ipapakita sa inyo dahil haba lang itong video. Napakaganda ng tignan itong aking pakbet dahil napaka-colorful nga nito at syempre hahaluin ko nga din ito ng karne. Bumili nga pala ako ng halagang 100 pesos na karneng baboy na ihalo ko nga dito. At dahil mainit na nga itong kaldero na paglulutuan ko ay ayan nga inilagay ko na nga yung karneng baboy. Syempre pagmamantikaan nga natin yan para syempre lumabas yung mantika nga at yan ang gagamitin natin panggigisa. Hinalo ko na nga lang yan ng mabuti para pantay-pantay nga yung pagkakaluto nga niyan. Hahayaan ko nga lang muna dyan at tatakpan ko nga muna at babalikan ko na lang mamaya kapag magmamantika na nga yan. Iniwan ko nga muna saglit ang aking niluluto at pumunta nga ako dito sa aking mga halaman. Tatanon ko nga ng halaman itong tinaniman ko noon ng sili. Pahirapan pa nga ako sa pagtanggal ng ugat nga ng sili na ito. Grabe naman yung ugat at lumabas na nga ito sa kanyang balde. Matigas nga kasi yung lupa nga nito kaya yan kapit na kapit nga yung lupa sa ugat. At buti na nga lang at pinalo-palo ko hanggang si lumambot nga ito at ayan nga unti-unti ko nga siyang hinugot para matanggal yung ugat niya. Etong klaseng halaman nga na ito ang kukunin ko dahil nakadikit nga lang siya sa may gabi at hindi ko nga din naman alam kung anong klaseng halaman nga ito. Bale hiningi ko nga lang ito noon sa aming kapitbahay. Unti-unti na nga itong namamatay dahil nung hiningi ko nga ito ay napakayabong pa at maraming dahon. Ngayon nga ay dadalawa na nga lang kaya naisipan ko na ngang ilipat nga ito. Mahilig nga ako sa halaman kaso ay tamad naman akong mag-alaga kaya siguro ganyan ang nangyayari sa aking mga halaman. Kung masipag nga lang sana akong mag-alaga ng mga halaman ay siguro ay napakarami ko ng halaman dito. Dito kasi sa probinsya ang mga halaman ay hinihingi nga lang. At syempre, choice mo na nga lang din kung bibili ka pa nga. Pero tulad nga ng sabi ko, dito sa probinsya, karamihan ng mga halaman ay hinihingi. Totoo nga nakakawala nga ng stress kapag nagtatanim ka ng mga gulay at halaman. Pero syempre dahil busy nga tayo at magbantay ng bata sa eskwelahan na hindi ko na nga nagagawa. Binalikan ko nga itong aking niluluto at ayan nga nagsisimula na nga magmantika. Bali, hinalo-halo ko nga lang ito ng mabuti hanggang sa maluto nga ito at magkulay golden brown. At dahil sa pagtatanim ko ay nakalimutan ko na ang lagyan ng kahoy nga ito at ayan nga naubos yung kahoy na nilagay ko kanina dito. Ito nga pala yung lutuan ko dito sa labas. Kapag walang klase ng anak ko ay dito nga ako nagluluto para makatipid nga naman. Paano ba naman kasi ay napakamahal nga ng gasol ngayon kaya ayan nagtitipid nga ako. Ginagamit ko nga lang pala yung gasol kapag merong klase ang anak ko. Dito naman kasi sa amin sa probinsya, kapag masipag ka nga lang mangahoy ay meron kang panggagatong. Bali inilagay ko na nga dito yung luya at sibuyas, pinagsabay ko na nga. At ayan nga, hahaluin ko na nga yan para maimix ko na nga ng mabuti. Pagkatapos nga niyan ay ilalagay ko na nga din itong mga talong at mga kamatis.
Pagkatapos nga ng mga ilang minuto at ito nga ay luto ng ating pinakbet, nilagyan ko pa nga lang yan ng konting tubig para hindi siya dry. At grabe naman talaga ay napakabango nga nito at talagang nagugutom na nga ako lalo. Tingnan nyo nga naman ang itsura, napakasarap. Naglagay na nga din ako ng pampalasa at syempre optional nga lang yan kung gusto nyo nga bang lagyan o hindi. Pero ako talaga gusto ko talaga siyang lagyan para lalo nga siyang sumarap. Hahaluin ko na nga lang ito ng mabuti para maimix ko nga siya ng mabuti yung mga ricado nga nito at kumapit nga yung lasa. Ganitong klase nga ng pinakbet talaga yung gustong gusto kong lutuin. At naglagay nga pala ako ng bagoong kanina dyan, baka kasi sabihin nyo ay hindi ko nga nilagyan. Nakalimutan ko nga lang pala i-video kanina pero naglagay na nga talaga ako. At dahil luto na nga ang aking pinakbet, hanggang dito na nga lang muna.